Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? I pray na lahat po tayo nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na mag-share po for our daily prayer, fasting, and devotion. And bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon pong ito, Panginoon, na makapag-share po ng inyong salita, na makapag-share po ng aking experiences about you, kung gaano ka po kumilos sa aking buhay, kung gaano ka po naging mabuti, at ginabayan mo po ang aking paglakad po sa mundong ito. Sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw po ang manguna, ikaw po ang salita mo, Panginoon, ang mangibabaw, Panginoon, at ma-instill sa puso ng mga makikinig. Salamat, Panginoon, sa opportunity na makabahagi sa iyong gawain. Ikaw, Panginoon, ang tanging may angat at maidakila sa mga oras na ito. Itinataas ko po yung panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po ngayon ay nasa ika-44 na yugto ng ating CLF 40-day prayer and fasting. And ang topic po natin ay the reasons that we decide to follow Jesus. And ano po yung ating mga personal journey na pwede po nating may share, yung ating changes sa buhay po natin, and para ma-inspire din po yung ibang mga tao. So, I'll go straight to the point. Ano po yung mga reasons ko why I decided to follow Jesus? So, 2014 po, when I was baptized as a Christian. So, yan po yung panahon na sobra yung fire ko po sa Panginoon, yung longing ko po sa Kanya, at yung hinahanap ko po talaga siya sa aking buhay, na gusto ko pong ang Panginoon ay kumilos sa buhay ko. That was 2014. Nangyari po yun. Actually, bago po naman po yun, kilala ko na po si Jesus, kilala ko na po si God. But, when I was on 4th grade, dun po ako naka-attend ng isang daily vacation Bible school. And dun po ako nagkaroon talaga ng yung seed, ano po yung seed sa puso mo, na you know about God, you know about Jesus, you know about the salvation, and yung paano po kumilos ang Diyos sa buhay mo, yung guidance po na kailangan natin from God. So, nagkaroon po ako dun ng seed, and growing up, nasa puso ko po yun, and I know na, there is someone up there na nag-guide at nag-iingat sa atin. So, ayun po. So, 2014, ito rin po ito po yung time na yung mama ko po, my mom passed away, and during those times, yung guilt ko po sa puso ko, sobrang laki po niya. I'm so lonely, I'm so devastated, I'm so guilty, because my mom passed away na hindi ko po siya nailapit sa Panginoon, and hindi ko po naibigay sa Kanya yung longing po ng puso ko, na mabigay po sa Kanya yung magandang pamumuhay, kasi po yung mama ko po is a vegetable vendor, and nagtitinda rin po siya ng ulam, and siya po yung aming breadwinner. So, marami po kaming nag-aaral, and siya lang po yung mag-isang nagtatrabaho at nagtataguyod sa amin. So, yun po yung time na yun, na I'm so down, and since I lost my mom, dun ko po nahanap na something is missing in my life, and I realized na I'm looking for a father. So, naghahanap po ako ng ama na aking masasandalan sa panahon na sobrang down ko. And that's when I found God.
And doon ko po siya mas lalong nakilala, especially nung umattend po ako ng halfway house. Doon ko po nalaman yung nagkaroon po ako ng deeper understanding about who God is, and ano po yung nagsiseparate sa akin sa Kanya, yung mga strongholds ko, yung mga generational curses ko, and yung mga blessing blockers ko. Doon po ako mas nagkaroon ng deeper understanding. And yung mga gifts po na pinagkakaloob niya sa mga mananampalataya niya. So, that is during the halfway house. And doon ko na-realize na siya yung hinahanap ko. Yung si God pala yung missing sa buhay ko. Kaya siguro, habang lumalaki ako, lagi ako may question, lagi akong nagtatanong, maraming questions sa isip ko na walang kasagutan. And I found the answers nung makilala ko po ang Panginoon. The number 2 reason, why I decided to follow Jesus. At an early age, I realized na hindi ko po kayang mabuhay by myself sa mundong ito. Financially, short po kami. So, hindi ko siya kaya by myself. Number 2, physically. So, growing up, I have weak lower extremities. So, mas mahirap po ang buhay para sa akin. Mas mahirap po mag-aral, mas mahirap po magtrabaho. Kasi physically, limited po ako eh. So, that's why I need God. I need someone powerful na mag-guide sa akin, mag-iingat sa akin, kasi hindi ko siya kaya gawin by myself. And yung fear po na napaka-uncertain ng mundo, that we do not hold the future, but there's someone up there who holds it. And para sa Kanya, walang imposible. And the third reason why I decided to follow Jesus, I want to be free from my generational curses. Gusto ko pong baguhin yung aking buhay. Gusto ko pong baguhin kung ano man po yung aking sinimulan. Gusto ko po siyang mabago. Gusto ko pong magkaroon ng maliwanag, maayos, at peaceful na future. Bakit po yun ang goal ko? Kasi lumaki po ako in a family na complicated family tree. So, I have 2 fathers. I have a biological father and yung father ko po na dala ko yung apelido na yung apelido ko po. So, yun. So, and growing up, ako po yung bunga ng isang kasalanan. And I know that with my existence, ako din po yung reason bakit may isang pamilya na nasira. So, lumaki po ako na mababa po yung self-confidence ko. And meron po akong parang desire sa puso ko to prove myself always and to makabawi sa mga tao. Kasi nga, I'm the fruit of that sin. So, sabi ko po sa sarili ko na ano man po yung saan man po ako nagsimula, ayoko po siya po yung maging katapusan ko. So, gusto ko po siyang baguhin. Ako man po ay lumaki sa isang hindi buong pamilya, gusto ko po magkaroon ng isang maayos na pamilya. Ako man po ay lumaki sa isang financially mahirap. Gusto ko pong maiayos siya
kung ako man po ay magkakaroon ng pamilya. So, yun po yung gusto ko pong makalaya. Gusto ko pong maging malaya. Gusto ko pong maging malaya sa nakaraan ko. And I found, nakita ko po yung kalayaan na yan sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, kapag siya ang pinili mo, yung luma, wala na siya. Pwede ka maging bagong creation. Ano man yung history mo, ano man yung kasalanan mo dati, wala yan sa Panginoon. Basta ikaw, yung mata mo, nakatutok siya sa Panginoon. So, ano po yung mga natutunan ko when I decided to follow Jesus? God is a loving Father. He heals, He completes, and He corrects. Gusto ko po bigyang emphasize itong He corrects. As a father, napakalaki po palang role na to, no? Yung kinokorek po tayo ng Panginoon sa mga ginagawa natin kasi may mga bagay na hindi siya makakabuti sa atin. Minsan hindi natin siya nare-realize unless may mag-correct sa atin. And ganun po yung ginagawa ng Panginoon. Sometimes hindi natin naiintindihan bakit ayaw ibigay ng Panginoon to, ba't ang hirap-hirap. Kasi pala hindi po yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Kasi pala mas mahirap po yung gusto natin kaysa sa kalooban ng Panginoon. And God completes you. Bakit po? Kasi kung ano man po yung kakulangan mo dati, kukumpletuhin niya ng Panginoon. Kung wala kang pamilya dati, ang Panginoon bibigyan ka niya ng pamilya. Diba po? Kung ano yung wala ka dati, wala kang makain ngayon, ang Panginoon bibigyan ka niya ng wisdom paano ka magkaroon ng pagkain. Diba? Bibigyan ka niya ng opportunities. So, ganun po kabuti ang Panginoon. At isa pa po sa natutunan ko, when I followed Jesus, is matuto pong manindigan para sa Panginoon. Yung fear po na pag sumunod tayo sa Panginoon, i-condemn po tayo ng tao, ng family natin, ibigay po natin yun sa Panginoon. Kasi si Lord, aayusin niya po yan. Aayusin niya. Siya mismo yung mag-organize, siya mismo yung mag-aayos ng magulo. And standing up for Jesus also means standing up for yourself, against yourself. Kasi yung pagsunod po natin sa Panginoon, most of the time ang kalaban po natin is sarili natin. Kasi yung desire ng flesh natin, kailangan mo siyang iset aside. And you need to fully trust God and surrender to Him and trust His process. And the good thing about standing up for Jesus is God gives us assurance and peace. Yun po yung na-realize ko When you walk with God, when you put your full trust to Him, ibigyan ka niya ng kapayapaan. Para kang, alam mo yung mga bata, yung mga sanggol, diba? We trust our parents na whatever happens, yung parents natin hindi tayo pababayaan. So, ganun din po yung Panginoon, which more than, kasi He is God. And number 3, life with Jesus is simple and straightforward. Na-realize ko po na sa pagsunod ko po sa Panginoon, ang simple lang po pala ng buhay. Hindi po pala kumbaga necessary na maging complicated siya. Sobrang simple, sobrang straightforward lang po pag nabuhay tayo kay Lord.
Bakit? Kasi meron pong clarity and meron pong directions. We know what is God's will. We can read that in the Bible. Nandoon na po yun. Sinabi na po niya sa atin kung ano yung daan. The truth, the way, the life. So, and lahat po na yun nasa Bible na. And sobrang simple and straightforward niya. And napakalayo po niya dun sa previous life ko na sobrang complicated. Alam mo po yun, yung hindi ko naman po yun ginusto, pero yun po yung dun po ako nanggaling eh. So, pero kay Lord po pala, pag na kay Lord ka na, simple lang po pala ang buhay. Basta sumunod ka sa Kanya, hindi siya masakit sa ulo. Kasi simple nga siya eh, straightforward siya. And because of that, we know that God is working only for the good. Only for the good of His people. Sabi nga po, diba sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, maaring mahirap po siya sa umpisa, pero actually, darating po yung panahon na marirealize mo na, hindi pala siya ganun kahirap. Inaayos lang pala ni Lord ang mga bagay-bagay. Ilalagay niya lang pala sa mga tamang posisyon ang mga bagay-bagay. And it makes sense. Mag-make sense na po siya. Kasi yun po yung kalooban ng Panginoon. Yan, ang kalooban ng Panginoon ay para lang po sa kabutihan natin. So, yun po ang mga sharing ko about the reasons why I decided to follow Jesus, and ano po yung mga lessons na natutunan ko about following Jesus. So, I hope meron po kayong natutunan kahit paano sa aking sharing. And bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ang makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa opportunity po na makashare po ng mga experiences ko po Lord about you, kung gaano ka po naging mabuti sa aking buhay. Lord, nagpapasalamat po ako sa mga taong ibinigay mo na makasama ko po na maglakad sa buhay mong ito, sa mga tao na binigay mo para mas lalo po akong mapalapit sa iyo, sa church, sa aming mga pastors, sa mga kaibigan and family, Panginoon, sa aking asawa, sa aking anak. Salamat, Panginoon, kasi dahil sa kanila, nakikita ko po, Lord, yung pag-ibig mo sa akin. Kung gaano mo po ako kamahal dahil po sa mga taong inilapit mo po sa buhay ko. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I pray for our church, for our brothers and sisters in the church. Salamat po, Lord, sa kanilang mga buhay na patuloy pong naninindigan, tumatayo sa ngalan mo, Panginoon, nagsishare, nagbabahagi ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Sila po nagsisilbing liwanag, Lord, sa mundong ito na kahit magulo, kahit na complicated po yung buhay na ito, Panginoon, ang aming church, ang aming mga kapatid sa CLF ay patuloy po na naglalakad patungo sa iyo, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo. We ask, Lord, na magkaroon din po sila ng desire na makilala ka, makita po nila ang iyong kapayapaan, ang iyong kalooban, gaano mo po yung pag-ibig po na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Magkaroon din po sila ng longingness to find that and to search for that in their hearts.
We also pray, Lord, sa mga taong may karamdaman. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kapayapaan, ng assurance, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang manggagamot, na ikaw, sa iyo, Panginoon, walang imposible. At ikaw, Panginoon, ikaw pang aming ultimate Father, who can heal us, who can restore our health, and who can give us peace and hope. Lastly, Lord, we pray for our country, the Philippines. Lord, we ask that you redeem, Panginoon, ang aming bansa mula sa kamay ng kaaway. Kaaway, Panginoon, na dyan para i-destroy, para ipagwatak-watak ang mga Pilipino. We pray for the Holy Spirit, Panginoon. Bigyan kami ng discernment on how to act, on how to pray, to fight this evil, Panginoon. We ask for wisdom para sa aming mga government officials, Panginoon, that may they find yung fear, yung takot sa iyo, Panginoon. And sa takot nila sa iyo, Panginoon, doon po magsisimula, Lord, na pamunuan ng aming bansa na ang naaayon sa iyong kalooban. We ask na i-touch mo po ang kanilang mga puso, na that they will lead our country with honesty, with integrity, and with the love, Panginoon, na tinuturo mo. We pray for the upcoming election, Lord. We ask for your guidance, Lord. And we rebuke in Jesus' name, Lord, ano man po ang ginagawa ng kaaway sa aming bansa, sa mga Pilipino. We rebuke in Jesus' name ang ginagawa ng kaaway to shake our faith, to divide our country. Let your Holy Spirit, Panginoon, cover us, give us wisdom, give us guidance. Salihan niyo po, Panginoon, ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po muli sa inyong pakikinig, and I hope meron po akong na-share na kahit pa paano ay makatulong po sa inyo. Salamat po muli, and God bless us all.